Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga balitang mainit, makulay at puno ng katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang laban na hindi lang politika kundi pamilya rin. Sa isang sulok, si Senador Nancy Binay at sa kabilang sulok, ang kanyang bayaw, si Makati City Representative Luis Campos. Ano ang nangyari? Bakit galit na galit si Nancy at bakit ito umabot sa Commission on Elections? Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung bago ka rito mga kaibigan, i-hit mo na yung subscribe button. Huwag kang mahiya, libre lang yan. At makakasama ka sa aming pamilya ng mga naghihintay ng katotohanan. Like mo na rin yan at i-share sa mga kaibigan mo. Ngayon, pasukin natin ang kwento. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kontrobersiya sa Makati, ang lungsod na kilala sa kanyang kayamanan, kasaysayan at drama ng pamilyang Binay. Kaya si Senador Nancy Binay na tumatakbo bilang alkalde ng Makati ay galit na galit. Bakit daw? No? Bakit? Dahil natuklasan niya mga campaign materials ni Luis Campos ang kanyang bayaw sa loob ng isang barangay hall sa barangay Pinagkaisahan. Pero teka, hindi ito basta campaign materials. Ayon kay Nancy, ito ay malinaw na paglabag sa election rules. Bakit? Dahil bawal gamitin ang mga ari-arian ng gobyerno like barangay halls para sa partisan politics. Sa kanyang viral na Facebook video, sinabi ni Nancy, pasensyahan tayo kung may kakasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Ouch! Para sinampal niya ng katotohanan ang kanyang bayaw. Pero syempre, later on yan, sooner or later, to the rescue ang kanyang asawa na si Makati Mayor Abby Binay na ngayon ay tumatakbo bilang senador ng Pilipinas. Pero mga kaibigan, hindi lang yan. Sabi pa ni Nancy, ang mga empleyado ng Makati Action Center o MAC ay ginagamit daw para magkabit ng mga tarpaulin ni Campos at tanggalin ang kanyang limited edition tarps. Wow! Limited edition, ha? Parang collector's item na yan, ha? Pero bakit kailangang tanggalin? Ngayon, huwag natin kalimutan ang panig ni Luis Campos. Sabi ng kampo niya, hindi totoo yan. Ayon kay Campos, ang mga campaign materials ay hindi nakadikit sa pader ng barangay hall. Ano daw? Nakatupi at maayos nakasalansan sa mesa. Para mga giveaways para sa mga residente na gustong kumuha at ikabit sa kanilang bahay. Smooth ha? Dagdag pa ni Campos, base daw sa Civil Service Commission, hindi bawal sa mga barangay officials na makilahok sa partisan political activities. So sa madaling salita, sinasabi niya, legal ang ginagawa natin, Nancy. Pero teka mga kaibigan, legal nga ba talaga o may kulay na ang laban na ito dahil pamilya ang involved? Kung akala mo ito ay tungkol lang sa tarpaulin, nagkakamali ka. Ang laban na ito ay mas malalim pa sa Marianas Trench. Ang pamilyang Binay ay matagal nang may hidwaan pagdating sa politika. Si Nancy, anak ng dating Vice President Jejubar Binay, ay dating senador at ngayon ay gustong maging alkalde ng Makati. Actually, senador pa rin po si Nancy Binay until now. Si Luis Campos naman, asawa ng kasalukuyang alkalde na si Abby Binay, na kapatid ni Nancy, at tumatakbo rin para sa pagka-senador, no? Family feud. Anyone? Noong 2019, magkapatid na sina Abby at Junjun Binay ang naglaban para sa pagka-alkalde. Ngayon, maghipag naman. Pero bakit ganito? Bakit parang lagi na lang may drama sa pamilyang ito? Ayon sa mga ulat, ang pamilyang Binay ay nahati dahil sa kanya-kanyang political ambitions. Si Abby, supported na ng kanyang ama noon, ay nanalo laban kay Junjun. Ngayon, si Nancy naman ang sinusuportahan ng kanilang ama laban kay Campos. Parang teleserye mga kaibigan. Ngayon, pasukin natin, Pasukin natin ang mas seryosong bahagi. Ang reklamo ni Nancy ay umabot na sa Commission on Elections. At ito pa, ay inilipat na sa Committee on Contrabigay. Ayon sa COMELEC, may 213 na kaso na silang hinintay na may kinalaman sa election violations. At isa na rito ang kaso ni Campos. Pero ano nga ba ang batas dito?
Ayon sa Omnibus Election Code, bawal talaga ang paggamit ng government resources like barangay halls para sa kampanya. Kung mapatunayan guilty si Campos, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa kanyang kandidatura. Pero teka, paano kung tama si Campos na legal ang ginawa niya? Ano magiging laban ni Nancy? Mga kaibigan, ngayon, pag-uusapan natin ito ng mas malalim. Sa palagay ko, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa tarpaulin o barangay hall. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluensya at ang legacy ng pamilyang Binay sa Makati. Si Nancy bilang senador, alam niya ang batas at ginagamit niya ito para ipakita na seryoso siya sa kanyang laban. Pero si Campos bilang asawa ni Abby ay ang malakas na makinarya sa likod niya, ang makinarya ng kasalukuyang administrasyon ng Makati. Ang tanong, sino maniniwalaan ng mga botante? Sino ang paniniwalaan ng mga botante? Si Nancy na may pangalan at karanasan bilang senador o si Campos na sinusuportahan ng kanyang asawang si Abby Binay na matagal nang minamahal ng Makati citizens? At teka, paano na ang empleyado ng barangay hall? Sila pa ang nasa gitna ng gulo. Kawawa naman. Kaya naman mga kaibigan, ano ang inyong opinyon? Sino ang tama? Si Nancy o si Campos? O baka naman pareho silang may punto? I-comment mo yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang aming malalim na pagsusuri, i-hit mo na yung subscribe button. Sumali sa aming komunidad at ang mga komunidad ng mga matatalinong manonood na gustong-gusto ang katotohanan at talakayan na may lalim. Hindi mo pagsisisihan yan, promise. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang iba pang mainit na issue sa politika at lipunan. Kaya naman, stay tuned. Ako si #WalkWithLan, nagpapaalam pero babalik din. Salamat, kita-kita tayo ulit. Bye-bye!